Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Kakaibang kondisyon nga ang hiningi nitong si Madam Chantal dito kay Annalyn para tigilan silang mag-ina. Ano kaya ang kondisyon na hiniling nitong si Madam Chantal kay Annalyn? Alamin natin. Welcome back sa aking channel. Mga kaganapan sa abot kamay na pangarap. Napaka-intense nga ng mga kaganapan sa abot kamay na pangarap. Galit na galit nga si Zoe nang makita at marinig niyang binubuli itong si Annalyn ng lola niya ngang si Chantal. Pinagtanggol niya si Annalyn laban sa lola niya. Naging punot dulo nga nito ay ang pagiging maingay nga ng mga basketball players na tinulungan ni Annalyn sa Apex nang madislocate nga ang buto nito. Tinulungan ni Annalyn ang mga pasyente nang marinig niya nga na nag-iingay ito sa sobrang sakit dahil sa na-dislocate nga ang tuhod nito. Nilapitan niya nga ito at ginawa niya nga ang first aid dahil may inatidan pa ngang meeting ang ortho-doctors nila. Kaya naman si Annalyn lang ang naka-duty na makatutulong sa kanila. Tuwang-tuwa ang mga kasama ng pasyente nang maibsan na nga ni Annalyn ang sakit na nararamdaman ng pasyente. Kaya naman chineer nila si Annalyn. Sinigaw nila ang pangalan ni Annalyn na parang mag-cheer kapag nasa basketball court. Sakto naman na napadaan si Madam Chantal at naingayan ito sa mga lalaki. Sumigaw ito. Pinagalitan niya ang mga ito. Dahil nga nasa ospital daw ang mga ito, wala sa court. Dinipensahan naman ni Annalyn ang mga lalaki dahil napagsabihan na daw niya nga ito at nagsorry pa nga itong si Annalyn kay Madam Chantal dahil sa mga ginawa ng lalaki. Pero galit pa nga din ito at nagpe-French pa na pag-iinsulto kay Annalyn. Hindi nga alam nitong si Madam Chantal na nakakaintindi at nakakapagsalita itong si Annalyn ng French dahil inaral niya nga ito. Kaya naman nang mag-French itong si Madam Chantal ay nagulat itong si Madam Chantal nang mag-French din itong si Annalyn. Dahil nga ito ay sinagot din ni Annalyn na may kasamang pag-iinsulto din dito kay Madam Chantal. Matapos niyang ipagtanggol ni Zoe si Annalyn, sinundan siya ni Madam Chantal. Tinanong siya nito kung bakit kinakampihan si Annalyn. Ang alam nga daw nitong si Madam Chantal ay ayaw na ayaw daw ni Zoe dito kay Annalyn. Pinaliwanag nga ni Madam Chantal na ginawa niya lang daw yun kay Annalyn dahil gusto daw niyang i-build up itong si Zoe at i-down nga itong si Annalyn. Sinabi ni Annalyn na normal lang na ipagtanggol niya nga itong si Annalyn dahil sister niya daw ito. Pero sumagot naman itong si Madam Chantal na fake sister lang Zoe. Ako ang tunay mong kadugo kaya ako dapat ang kampihan mo. Inulit naman ni Zoe ang sinabi niya kay Madam Chantal noong nakaraan. Dahil mukhang hindi daw makaintindi si Madam Chantal sa sinabi niya. Dahil matanda ng araw ito. At mukhang sadyang matigas daw ang ulo nitong si Madam Chantal. Pinagdiinan ni Zoe ang stay the hell away of me. Sabay tinalikuran na nga siya nitong si Zoe. At sabay alis. Nagulat naman itong si Madam Chantal. Hindi nga matanggap ni Madam Chantal ang sinabi sa kanya ni Zoe. Dahil sadyang matigas at ang hirap daw paamuhin sa kanya ni Zoe. At nawawalan na nga siya ng pasensya dito. Dahil pinapalayo pa din ang loob sa kanya kahit ano nga ang gawin nitong si Madam Chantal. Samantala, sa inis nga nitong si Madam Chantal, ay si Lynette naman ang pinagdiskitahan niya. Pinuntahan ni Madam Chantal sa kantin at inutusan niya nga si Lynette. Masaya naman siyang kinausap nitong si Lynette. Dahil hindi nga alam nitong si Lynette ang ugali nitong si Madam Chantal. Hindi inaasahan ni Lynette na utusan siya nitong magluto ng escabeche na may halong pangiinis. Na ang escabeche nga daw ay paborito nga daw ng mga kabit. Pertaining nga dito kay Lynette dahil binansagan nga din dati nitong si Lynette ni Moira na kabit dahil nga daw inagaw sa kanya ni Lynette si RJ at nag-anak pa daw na si Annalyn. Hindi na lang nga pinansin ni Annalyn ang pangiinsulto sa kanya ni Madam Chantal
at sinunod niya pa din ang utos nga nito na ipagluto at dalhin ang iskabetse doon sa office niya. Samantala, matapos ngang ipagluto nitong si Lynette si Madam Chantal, ay pumunta nga ito sa office nila Giselle para ireklamo itong si Lynette. Gusto niya daw na mawala sa Apex si Lynette. Tinanong naman siya ni Giselle kung bakit gustong mawala ni Madam Chantal si Lynette sa Apex. Wala itong nasagot. Kumontra naman si RJ dahil wala naman daw ginagawa si Lynette sa kanya. At bakit niya pagdidiskitahan ito? Kumontra nga itong si Madam Chantal sa sinabi nitong si RJ. Dahil bakit, Dr. Tanyag, nagsumbong na ba ang babae na pinalit mo sa anak ko? Yan ang sinagot sa kanya nitong si Madam Chantal. Na personal nga itong si Madam Chantal dito kay Lynette at RJ. At nahalata nga ito ni Giselle na talaga namang pinag-iinitan nito ang mag-inang Annalyn at Lynette dahil sa ginawa nito kay Moira. Kaya hindi pumayag si Giselle sa gustong mangyari nga nitong si Madam Chantal dahil wala daw nalabag si Lynette sa Apex para tanggalin na lang nilang bigla at paalisin sa Apex. Samantala, nag-usap naman sila Lynette, Tiang Susan at Josa. May na-share nga itong si Lynette kay Tiang Susan dahil sa napansin niya daw kay Madam Chantal. At dito nga ay nasabi ni Lynette na hindi siya kumbinsido na si Justin talaga ang may gawa ng panggugulo sa opisina ni RJ, kundi nga daw ang nanay ni Moira na si Madam Chantal. Dahil sa mga kamalditahan nga na pinapakita nito sa kanila, sumang-ayon naman nga itong dalawa na si Lynette, itong ang si Tiang Susan at itong si Josa, dahil napansin na din nga daw nila na masyado nga itong matapobre at mukhang maghihiganti lang daw ito sa pamilya Tanyag. Lalo pa nga at nanay ito ni Moira. Sinugod naman ni Annalyn si Madam Chantal dahil nalaman niyang pinag-iinitan nito ang nanay niyang si Lynette. Pinagtanggol niya si Lynette kay Madam Chantal. Pinagsabihan niya ito na wag nang guluhin at idamay si Lynette dahil madami na nga daw pinagdaan ng hirap si Lynette sa kamay ng anak niyang si Moira nung nabubuhay pa nga daw itong si Moira. At pinakiusapan ni Annalyn na kung maaari nga daw ay wag na makisali si Madam Chantal sa issue dati. Sinagot naman siya nitong si Madam Chantal ng nakakainis na sagot. Kinuha nito ang isang bag ng dugo. Pinakita niya kay Annalyn at nanghingi siya ng isang kondisyon kay Annalyn. Inumin daw ni Annalyn lahat ng dugo na hawak niya, kapalit ng pagtigil ni Madam Chantal sa pang-aaway sa nanay niyang si Lynette. Kaya naman galit na galit itong si Annalyn sa sinabi ni Madam Chantal sa kanya at sinabihan niya nga itong si Madam Chantal na napakasama ng ugali mo. Hanggang kailan kaya magmamatigas itong si Zoe na hindi kampihan ang lola niyang si Madam Chantal? Gagawin kaya ni Annalyn ang kondisyon na gusto nitong si Madam Chantal? Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan sa Abot Kamay na Pangarap. Kung gusto nyo pa ng mga ganitong klaseng video, ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po. I got you!